guys. So this is life after board exams. Today, kasama natin ang ating mga fellow engineers, mga kasama natin sa dorm nung nagre-review pa tayo ng board exam. So, kamustahin natin ang buhay nila, update after 1 year of being an engineer. Yay! Gibit na po guys. Gibit na po. And paano yung general work mo sa power plant? Basically, yung position ko sa power plant is auxiliary operator. Basically, field operator ako, mostly on field. Ako yung nagmo-monitor ng mga equipments. Like, ako yung nagre-reading ng gauge kung normal ba yung reading nito or kailangan na bang i-report and pa-check sa mga other operator na sa kanilang like position nila yun, like dun yung master nila, kasi kami more on monitoring and assisting lang sa mga control room operators na sila mismo yung nagko-control ng planta. Kung pala ilipat yung camera, share ko muna din yung work ko. So I work now sa DENR EMB. I work for the government, but I'm not holding a regular position. I currently have a contract of service. So what we mostly do is compliance monitoring of establishments, yung mga planta, mga pabrika and other business establishment. Kami yung nagsisecure na they are all compliant with the environmental laws and environmental permits here in the Philippines. I think I am enjoying naman the work in EMB. Especially, I have great mentors. Nasabi ko nga dun sa isa kong vlog na I have amazing superiors, I have amazing coworkers, and I think the experience is good. I'm engineer Pietro Archimedes Mijares. So I currently work on Multiply Papers Venture Inc. Basta yun, Multiply Paper. Pagawa ng papel, planta ng papel. And ang job ko doon is lead man operator. So parang lead man ng process, ng buong halos process. Although hindi ko na hinahawakan yung buo, which is sakop na ng supervisor yon. Katulong na lang ako ng supervisor para gamanan yung role ko, which is yung sa wet end, kasi dalawa yun eh. May wet end, may dry end group. Wet end group, yung sa akin, yung nagsimula sa sa raw materials. Hindi naman sa raw materials actually. Na-process na ang tawag namin doon is stock, yung basang papel na kasi yung product namin is from paper din. Pulp. Yun, pulp. Yung product namin from paper, tapos ganun pa process. Gagawin namin papel ulit. Recycle paper. So yung buong wet end, parang yun yung ina-handle ko. Yung from basa siya hanggang sa matuyo. Yun lang. Timplahin ko lang yung mga stock para sa quality, ganyan. So yun, punta tayo kay Engineer Joshua Manyaol, ang pinakamatalino sa aming magkakagroup. Siya yung pinakamataas na rating sa amin ng board exam. Muntik na siya mag-top notcher, guys. Mukha lang may tililing yan, pero malupit yan. Share ko na din pala, siya yung from college, siya yung tumutulong sa akin kasi kwento ko na lang din from high school. Bobo talaga ako sa math. I was not good in math.
Though I excel in other subject but hindi ako magaling sa math. Inaral ko lang talaga when I entered engineering. At isa siya dun sa mga nagturo sa akin ng mga kahit mga fundamentals, basic math. Chinaga niya ituro. Kaya shout out Engineer Otits, you're the best. So Engineer Joshua, pa-explain naman ng konti sa amin kung ano yung job description mo ngayon sa work after ng board exams. My name is Engineer Joshua Manyaol and I'm working at Real Steel Corporation, manufacturer ng mga deform bars. So, ang work ko dito is sales and technical support engineers. So, sales, kami yung nag-offer and nag-alok sa mga hardwares or mga distributors na possible na supplyan namin ng aming mga product. Then, technical support, parang after sales service namin if ever na magka issue or problem regarding sa product namin. Actually, ayaw ko naman yung ganitong trabaho. Kaso dito ka dinala ni Lord eh. Kasi pinagpipray ko. Sa totoo yan, pinagpipray ko talaga na gusto kong ma-mold yung pagkikipag-socialize, pagkikipag-usap sa mga tao. Then, siguro kaya ito yung naging way niya para ma-mold ko yun. So, dito niya ako dinala. Kaya nakita ko naman na medyo nag-improve na yung Tulad na yun, dati di man ako makapagsalita sa ganito eh. Pero ngayon, kaya ko na mag-talk ng kahit konti lang. So meron po tayong dito, mga few question. How do you feel right after taking the board exam? Relief. Ano yun? Kasi wala na. Tapos na exam eh. Hintayin na lang ng result. Kung kahit naman na yung result. Kung ano man yung lumabas na result, tapos na eh. Wala na magagawa doon. Which is, yun lang. Tapos na yung pinaka last or greatest exam na take namin sa buong engineering. Kaya, yun. Did life after the board exam meet your expectation? Yung ini-imagine mo ba na buhay ng after ng board exam, yun ba yung buhay na na-achieve mo? Or may ibang realization after nun? Di ko masasabing oo, di ko rin masasabing hindi. Kasi hindi ko naman hindi ko naman inisip na gano'n nakataas agad o ganito rin kababa. Actually, ang nasa isip ko lang is mag-grow as a person, mag-grow as individual. Yun lang naman yung in-expect ko nun. So, wala, di ko masabing oo tsaka hindi. Pero ang in-expect ko lang talaga is mag-grow nun. Pero nag-grow naman ako ngayon. Actually, hindi ganun kabilis pero at least may progress every day. Yun naman yung mahalaga eh. Yung nag-progress ka kahit papano. Did you feel pressured immediately to find a job after the board exam? So for me, yes. Because I was eager to find a job agad. Because I think yung time is sayang. Na instead na ipahinga ko pa, ipahinga ko na lang. Yung momentum, tama yung sinabi ni Engineer Pitts na yung momentum na after ng board exam, yung patuloy lang sa grind yon. At saka iniisip ko na to get ahead, that's where progress is eh. The competition and everything. And not competition to other people, but competition against myself, against my older self. Because sometimes I usually procrastinate talaga. Pero on advice sa mga gusto magpahinga, okay lang yan. Don't burn yourself out. Nataon lang siguro talaga na ako, personally, gusto kong gawin yung bagay na yon, kaya ginawa ko. Do you see yourself? So madilim. Do you see yourself working in this field for long term? Siguro dapat natin establish kung anong klase yung long term. Ano yung range? Siguro 5 to 10 years. Yan, long term. Long term na para sa atin. Gen Z tayo eh. Actually, hindi ko alam eh. Hindi ko rin masabi. Kasi sa ngayon is nag-enjoy naman ako sa trabaho kasi medyo yun, nakikita ko nga na parang nag-improve yung sarili ko, which is yun naman talaga yung gusto ko. So, pero merong part na gusto kong tumagal doon sa work na to kasi malapit, tapos okay din nga sahod. Then
wala, halos andun na lahat eh. Parang mas convenient na para sa akin yung work ko ngayon. Pero kung siguro magano na lang ako kung may other opportunity na magbukas para sa akin. Kasi gusto ko rin naman ma-explore pa yung sarili ko. So siguro masasabi ko lang na lang ako dito, hindi ako what I mean is hindi ako tatagal sa work na to kung may makita akong mas magandang opportunity. Next question namin is to provide value or insight sa mga future exam takers. Number 1 is, what's your best advice for students preparing for the boards? Hindi. Ma-advise ko lang is, okay lang mag-enjoy pero huwag kalimutan mag-focus sa mga lessons, ganun. Okay lang naman mag-enjoy lalo na pag kailangan talaga natin yung lalo na pag drain na talaga tayo. Yung sa mga nagpe-prepare. Yung mga gusto mong gawin na kinahihiligan mo, ganyan. Sulitin mo na. Sulitin mo na babang hindi ka pa nag-review para yung review is review lang. Parang i-sacrifice mo na yung mga ginagawa mo dati. Yun na yung parang preparation mo para ihanda mo na yung utak mo kumbaga. Para focus ka na agad sa pagre-review. Di ko ginawa yun, pero yun, advice ko yun. Di ko ginawa yan. Ginawa ko yun nung tapos na. Doon ako nag-prepare. Pero yun, kung may advice ako, yun ang may advice ko. Ihanda na agad yung mindset lang. Yan nga, prepare tapos wag ka masyado maging overconfident. Tapos lang, kung ano man yung maging result, like at least ginawa mo lang yung best mo. Yun naman yung mahalaga dun eh. Palagi mo lang gawin yung best mo, at least alam mong hindi ka nagkulang. So ako, kung may advice ako para sa mga magte-take na student is embrace the pressure. Yakapin mo yung pressure, huwag ka matakot sa pressure. Kasi once na makalabas ka or matapos mo yung bagay na yon or matapos mo tong board exam na to, you will feel relief and you will feel na may nagbago sa'yo or mafe-feel mo na pumasa ka man o hindi, may na-achieve ka. Ano yung na-achieve mo? Pumasa ka man o hindi. Na-conquer mo yung takot mo na mag-take ng board exam. So if you need nyo ng photography services and wedding photography, birthday, everything, Alter Reality. Link in the description below. So shameless plug. So yon, after ng embrace the pressure is don't forget to pray. Kasi yun yung pinakamahalagang, para sa akin, pinakamahalagang part ng board exam. Preparing for the board exam is yung prayer. And dito mo malalaman kung gaano mo ka gusto talaga maging engineer. Kung gaano ka mag-pray. And ang prayer ko noon, guys, is, Lord, if ito yung will mo sa akin, I will do my best. Pero kung hindi, I will still do my best. If you could give one tip to your past self, what would it be? One tip lang. No regrets. Wala lang eh. Kung tulad ng motto ko ngayon eh. Always enjoy na lang. Enjoy lagi. Every day. Every single day. Enjoy mo lang yung araw na yun. Wala naman ding regret sa akin yung sa board exam. Basta kung ano lang yung ginagawa niya, like i-enjoy niya lang kasi ma-figure out mo rin yung things na dapat mo ma-figure out through time naman eh. Kaya wala, patuloy mo lang yung ginagawa mo kung ano man yun. Kung saan ka masaya, go mo lang. Yun lang naman yung masasabi ko sa kanya. Bago pa ako sa board exam, sinabi ko na sa sarili ko na tinanggap ko na pumasa o hindi. Basta ibigay ko lang yung best ko. So siguro yun lang. Kung hindi ako pumasa noon, at least binigay ko na yung best ko. Kaya wala akong alam na sabihin na tip eh. Kasi alam ko sa sarili ko na binigay ko yung best ko para sa board exam na yun. Nung preparation ko. Siguro ako, hindi tip yung mabibigay ko is reminder. Past self, kung napapanood mo to, you're doing good, you're doing great, you're doing just fine. Ginagawa mo yung best mo. Huwag kang ma-depress, huwag kang magka-anxiety. And sa lahat ng tao dyan, sa lahat ng mga tao na prepare for the board exam now, kung feeling mo hindi enough yung ginagawa mo, pero ginagawa mo na yung best mo, it's normal. Ganyan din nararamdaman namin lahat nun. Na kahit anong aral namin, feeling namin hindi sapat. Pero, yun, you're doing good, you're doing great, tuloy-tuloy mo lang yan.
Any unforgettable moments with friends or classmate during the review? Yan. Ako na. Kwento nyo ng candid. Yung ano lang, yung nagmahoy si Pitts, tapos binato ko siya ng tsinelas sa mukha. Ay, si Otits pala yung binato ko ng tsinelas sa mukha. Tapos inisi niya si Pitts. Yun lang naman. Tapos, ang ano lang din yung sobrang tapang ni Pitts nang nagmahoy siya. Hinaya niya suntukan yung buong Sampaloc, Manila. Ako unforgettable ko yun. Pag nakakasagot kami ng problem sa sobrang hirap. Nakalampagin namin mga pinto tapos magsisigawan kami. Video ba tayo doon? May video ba tayo Hindi ko alam. Tapos hanggang sa ma-report na kami sa office. hanggang sa ma-report na kami sa sa office ng sa office ng dorm namin. Tapos ngayon yung tabi namin dorm, kasama ko sa work. Ngayon, sinasabi niya sa akin 'yon. Bigla na lang daw kami sisigaw na para kami nababaliw. Hindi, yun lang kasi, yung ano lang kasi namin nun is pag sobrang hirap kasi nung question tapos bigla namin masagot, makukuha namin yung tama sa magugulat ka lang. Mapapasigaw ka na lang talaga. Siguro yun lang. Tapos yung pag na kami, yung lalabas kami para maglakad-lakad papunta. Siguro mga 30 minutes maglalakad kami. Tapos babalik lang para ma-relieve yung stress namin. Yun lang. So, ganun talaga, no? While preparing for the board exam, lalo na usually kami kasi hindi kami masyadong naggagala. Doon lang kami sa dorm namin. So, pag yung time na sobra na kami sa review, yung burnout na kami, yung utak namin, fried na talaga. Ayun, gumagawa na lang kami doon ng mga kababalaghan and mga unusual na bagay. Tulad ng pangangalampag ng mga pinto. Minsan tinali namin yung pintuan nila, Wilmer. Tinali namin ng straw. Hindi siya makalabas. Tinali namin sa bana. Oy, video yun. Yun lang naman ako sa moments namin. So, if may mga question pa kayo or gustong itanong sa amin or comment nyo lang and gagawa kami ng part 2 ng proper podcast. And yes, sasagutin namin yung mga tanong nyo doon. So yun lang. So I think that's all for our vlog today. Sa muli namin pagsasama-sama ulit. Sana kompleto na kami and sasama namin kayo. Yun, mostly mga engineers talaga, mga underpaid. So maganda lang pakinggan na engineer ka. Pero if you truly love the passion, if you truly love what you are doing, you have true love for innovation and machine and power plants, computation and everything, I suggest you take up mechanical engineering specifically. Pero yun nga, sa una, huwag ka talaga mag-i-expect na mataas yung sahod, na makakapagtrabaho ka sa magandang planta, makakapagtrabaho ka agad sa mga matataas na kumpanya. So, meron mga konti or meron mga swerting tao na agad nakakuha nila yung magandang sahod, agad nakakapag-abroad sila, agad nakukuha sila ng malaking kumpanya. But in reality, most of us starts with yun nga 15 to 20k salary job. Kaya yun, kailangan mo talaga magtiis sa umpisa. But I think in the long run, it will be more rewarding. The work will be more rewarding, and let's see if we are not mistaken.